Susi para pataubin ng China, isang maliit na isla daw sa Luzon mga tol. Meron daw isang maliit na isla sa Luzon na pwedeng maging susi o susi para mapataob ang China. Yan ang ating bibigyan ng komentaryo at reaction video ngayong araw na to mga kapatid. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Sir Pao PH. Yan, kung nakikita mo mga kapatid ang kanyang larawan, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga balita, iba't ibang mga kaganapang nagaganap ngayon sa buong mundo mga tol, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Isang napakaliit na isla sa Pilipinas sa dulo ng Luzon. Pero huwag niyong iismulin sapagkat itong islang ito ang nagsisilbing frontline sa battle for supremacy sa pagitan ng China at United States. 4 na taon na ang nakakalipas na ang napakaganda at munting islang ito ay muntik nang mapasa kamay ng China. Pasalamat na lang tayo mga kaalyado at hindi ito natuloy. At ngayon nga sa panahong kasalukuyan, so 4 na taon na daw ang nakakalipas ng itong maliit na China na to. May guess na ba kayo? Comment nga kayo sa baba kung anong guess nyo, kung anong isla ito, no? So 4 na taon na daw ang nakakalipas nang ang islang to ng Pilipinas ay muntik na daw mapasa kamay ng China, mga tol, no? Tuloy natin. Masuring tinitingnan at pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagpapagamit ng isla sa mga Amerikano para sa mas epektibong deterrence sa aggressiveness ng China. Oops, teka lang. Bitinin ko muna kayo mga kaalyado. Goal ko na mas lumawak pa ang community natin dito sa YouTube. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo na paki-like and subscribe nitong ating YouTube channel. At deserve naman yan mga kapatid ni Sir Pao. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon at sana ay suportahan din natin mga kapatid si Sir Pao. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama ko na nanonood na rito sa ating channel since day 1 nung mababa pa yung YouTube channel natin. Ngayon mga kapatid, suportahan din natin Sir Pao PH. Click nyo na rin yung subscribe button sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless. Maraming salamat. Ang malabughaw na kulay ng tubig sa isla at ang mahabang baybayin nito na malakristal ay tila isang paraiso. Ngunit hindi ito isang holiday destination na may tuturing para sa mga nakatira rito. Ang mga residente dito sa remote community ng isla na umaabot lamang ng halos 2,000 na populasyon ay matatagpuan sa dulo ng Luzon, kung saan pagsasaka at pangingisda ang araw-araw na kabuhayan ng mga tao. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay tila unti-unting nagbabago sa mga residente ng Fuga Island. Yes po, Fuga Island ang pag-uusapan natin na naitampo ko na din sa isang content ko a few months ago. Kung gusto nyong mapanood ito mga kaalyado, hanapin nyo lamang sa playlist ko. Ang title nito ay Isang Isla sa Luzon, Balak Sakupin ng China. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sa panahong kasalukuyan nga mga kaalyado, ay unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa Fuga Island dahil patuloy na dumadami ang mga Marines at Coast Guard ng karatig bansa ang tila nagsusubaybay sa palibot ng Fuga at posibleng isang araw ay magtayo na rin ng istasyon malapit sa isla at sa lalong madaling panahon, posibleng sumali na din sa eksena ang tropang militar ng Amerika. Grabe no? Yung isang napaka mapayapang isla noon, no? Kung titignan mo, malaparaiso yung datingan no? Napakaganda nung dagat, talagang puting-puti yung buhangin, kitang-kita mo talagang hindi napupuntahan ng mga tao. Napakalinis no? Parang alam mo kung isa kang mayaman, tapos gusto mo ng kapayapaan, magpapatayo ka doon ng rest house. Syempre dapat mayaman ka, meron ka ng sariling helicopter mo. Kung gusto mong maging mapayapa, doon ka pupunta, no? Rest house mo. Kaso ngayon parang hindi magandang tayuan ng rest house ngayon yun dahil napakalapit sa Taiwan mga tol syempre alam naman natin kung ano ang problema dyan. At para mas maintindihan nyo ng lubusan, ang Fuga Island ay 400 kilometers lamang mula sa Taiwan.
at nakatirik ang islang ito sa katubigan na kumukonekta naman sa South China Sea patungong Pacific Ocean. At ito ang area kung saan critical ang depensa ng Pilipinas. Habang patuloy na mas tumataas ang tensyon sa rehiyon, ay mas lalo ring nagiging in demand ang lokasyon ng Fuga Island. Okay. Ang isla ay parte ng Cagayan na isa sa mga probinsya na tinitingnan bilang isang potential site para paglagakan ng US military troops sa ilalim ng kasunduang tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kung sakali nga na mangyari ito, at yun nga ang hinahangad ko ngayon, mas lalong lalakas ang depensa natin laban sa China. I mean, lalong makokorner ang China pag nagkataon. Isipin nyo mga kalyado, dalawang bansa ang maililigtas ng Amerika sa posibleng pag-atake at pananakop o pangangamkam ng teritoryo ng China. Sa ngayon, parang mga advance pa tayo mag-isip ngayon dahil kailangan natin maghanda syempre dahil hindi natin alam kung ano ang takbo ng utak nitong mga Chekwan to. Syempre ayaw natin matulad mga tol sa mga nangyari na sa ibang bansa, pero hindi naman siguro mga terorista tong datingan nitong mga Chekwa. Komunista sila mga tol, pero meron silang sariling bansa nila na maunlad, no? Kasi ayaw natin mangyari yung katulad nung nangyari sa Israel, yung surprise attack mga tol. Kapag tayo na sorpresa ng ganun, talagang masusurpresa talaga tayo ng hindi natin magugustuhan. Ito yung sorpresang ayaw natin mga tol di ba? So kailangan talaga ngayon pa lang nag-iisip na yung gobyerno natin para mapalakas itong ating sandatahang lakas, di ba? Para mapalakas pa yung ating depensa mga kapatid. Kasi pinupush natin yung claim natin sa mga pinag-aagawang isla. Actually, dapat nga hindi na pinag-aagawan yan kasi meron na tayong arbitral ruling di ba? Dapat di na pinag-aagawan yan Pero since nga na matigas yung mukha nila at ayaw nilang bitawan yung claim nila dyan kahit na napawalang visa na, marami nagsasabi hindi lang tayo nagsasabi nun, marami nagsasabi na makukuha lang daw talaga to ng Pilipinas, madadaan natin talaga daw to sa, alam mo na, gulo talaga, gera. Pero hangga't maaari, sana hindi bumitaw tayo sa sa diplomasya kasi yun talaga importante. Nakita nyo naman kung anong nangyayari ngayon sa ibang bansa na hindi makuha ang diplomasya at gusto nila karahasan, di ba? Yun ang sasapitin nila sa loob ng ilang araw. Biruin mo, libo na ang nasasawi. Kawawa yung mga kapatid na damay lang, no? So, sana hindi mangyari yan sa atin. Pero karagatan naman sila maglalaban Hindi naman katulad dito sa sa Israel at Hamas na talagang syudad talaga Nakakatakot yung mga ganung mga bagay. Pero ngayon ang dami kasing pumapasok sa isip natin na sana wag talaga maganap Pero kailangan natin ipaglaban. Sa kalagitnaan ng tumataas na tensyon, napagkasunduan ng Marcos administration at ng US military ang pagdagdag ng EDCA sites na maaaring ma-access ng United States mula sa 5 hanggang 9 na EDCA sites. Alright. Nagkaroon nga ng mahabang discussion ukol sa pagpili ng lokasyon sa dagdag na EDCA sites. Bagamat ayon sa ating mga local military analyst that Fuga Island offers the most strategic value, hindi gaya ng ibang isla. Ang Fuga ay may topografiya na kayang mag-accommodate ng airport at seaport na talaga namang kapaki-pakinabang sa isang war deterrence. Ayon sa pahayag ng namumuno sa Isla Fuga, gusto nila na merong Marines at Coast Guard na namamalagi sa kanilang lugar para nga mas maprotektahan ang interes ng isla. Aniya, kung kami lang dito, hindi namin makukover ang buong isla. Sabagay. Pahayag yan ng village leader ng Fuga Island na si Melchor Visario. Siya ang nangangasiwa sa 6 na komunidad na nakakalat sa isla. Ayon kay Mang Melchor, marami silang ine-entertain na bisita sa Fuga dahil nga palaki ang atensyon na nakukuha ng Fuga Island. Dagdag pa niya, wala siyang naririnig na balita na bibisita ang Amerikano sa kanilang lugar. At ayon pa nga mismo sa kanya, welcome na welcome ang Amerika sa Fuga Island. At habang nasa sentro naman ng debate ang tsansa na sasakupin ng Chinese military ang Taiwan, namumuo din ang takot ng mga residente
sa Fuga Island na posibleng isang araw ay i-occupy din ng China ang kanilang munting isla dahil nga sa natatangi nitong strategic location for war games. Pero medyo malayo-layo sila sa ano, no? Malayo-layo sila sa tawag dito sa Taiwan kasi nasa 400 kilometer ang layo nila. So parang 200 kilometers kasi from Metro Manila ata to Baguio eh. So parang dalawang ulit do balikan ng Baguio, ganun kalayo sa kanila, no? Pero yun nga, no? Hindi kung ang pagbabasehan natin is yung lawak ng gustong sakupin ng China, eh mangangamba nga naman talaga sila. And deterrence. Pahayag ni Balikan natin. China ang kanilang munting isla dahil nga sa natatangi nitong strategic location for war games and deterrence. Pahayag ni Marlon Erice, 46 anyos na lokal ng Fuga. Parte kami ng Pilipinas. Saan kami tatakbo? Mamamatay kami rito pag lumaban kami ng kami-kami lang. Mas ligtas kami rito kung may mga security forces na magbabantay sa amin. At ang isa nga sa tinutukoy niya rito ay ang presensya ng US military forces. Sa kabiruin mo kung gaano sila kalapit sa Pilipinas, kung talagang gustong sakupin ng China to, grabe na talaga katigasan ng mga mukha nila, no? Mga Tagalog ngayong salita, di ba? China at hindi ang Amerika ang unang nakakita sa potensyal ng Fuga Island. Katunayan nga mga kaalyado, tinalakay ko na sa previous video ko na noong 2019 nga ay nagkaroon ng kasunduan ang isang Chinese company na Fengxi Enterprises Corporation sa private company na may hawak ng titulo ng isla na Fuga Island Holdings Incorporated na pagtatayuan ng Chinese company na ito ng Smart City ang Fuga Island na may kabuuang budget na 2 billion US dollar. Gayunpaman, thankful pa rin tayo mga kaalyado dahil hindi natuloy ang proyektong ito dahil natunugan ang planong ito ng Philippine Navy at hinarang nila ang plano ng Chinese company sapagkat maaari itong makaapekto sa national security ng ating bansa. Good job sa ating Philippine Navy kasi kung sakasakaling natayuan yon nung Smart City na sinasabi ng mga incheck, kanila na yan. Malamang sa malamang yan. Kaya't napagkasunduan na lang ng CEZA o Cagayan Economic Zone Authority at ng Philippine Navy ang isang Memorandum of Agreement na mag-i-establish na lang ng naval base ang Pilipinas sa Fuga Island. Good. At ngayon nga mga kaalyado na 4 na taon na ang nakakalipas at patuloy pa rin ang pang-aabuso ng China sa Pilipinas, ay ito na siguro ang panahon para i-welcome ang presensya ng mga Amerikano sa Fuga Island. At ito na rin siguro ang panahon para ipagamit sa US military forces ang Fuga Island bilang isang temporary military base. Walang duda na merong taglay na strategic value ang Fuga Island sa dalawang superpower country at maging sa Pilipinas dahil ang islang ito ay adjacent sa dalawang passage ng karagatan, ang Luzon Strait at Bashi Channel, na nagbibigay ng access sa South China Sea at karagatang Pasipiko. Yes. Kung mabibigyan ng pagkakataon na magkasundo at magdesisyon ang ating pamahalaan na magtayo ng isa pang EDCA site sa ating bansa, sana ay ibigay na ng ating pamahalaan ang pagkakataon sa US na magtayo ng temporary base sa Fuga Island. Sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon na tayo ng mas malakas na depensa laban sa China. Mas mamomonitor natin ang mga vessel na tumatawid sa Luzon Strait at Bashi Channel dahil wala namang ibang passage na daraanan ng China bukod sa dalawang nabanggit unless gagamit sila ng submarine. Pero wala pa rin itong Panama dahil hindi naman pwedeng hindi rin mag-deploy ang Amerika ng kanila ring mga submarine. Maganda It's a game of war mga kaalyado. Ibig sabihin, kung mas malawak ang access mo sa point of entry ng mga sasakyang pandigma, mas malakas ang tsansa ng panalo. Kaya wish natin na magkaroon na ng EDCA site sa Fuga Island. It's a win-win situation for Philippines and United States. So agree ba kayo dito mga kaalyado? Kung oo man o hindi ang sagot ninyo ay okay lang yan. Magbigay pa rin kayo ng opinion sa comment section. Okay. So hanggang dito na lang. Alright, go, mga kapatid, anong masasabi mo dito? Ano, sa totoo lang mga tol, no? Sa panahon natin ngayon na maunlad na ang
sibilisasyon, 'di ba? Maunlad na yung teknolohiya. No, nakakalungkot isipin na nangyayari yung mga ganito dahil itong mga bansang 'to hindi pa rin makontento sa kung ano yung meron sila 'no. Ang gusto nila kasi sila yung manaig, ang gusto nila marami silang masakop. Siyempre kung mga ordinaryong tao lang yung tatanungin, mas maganda yung katahimikan, mas maganda yung kapayapaan. Pero tulad nga nung lagi naman nating sinasabi nitong mga nakaraan na, eto kasi part talaga 'to ng ano, kailangan mangyari 'no, bago dumating ang wakas, eh. Eto mga nakikita natin, dapat nga magalak tayo lahat, eh. Dapat nga matuwa tayo lahat kasi alam nating papalapit na ng papalapit yung ikalawang pagparito niya dahil dito sa mga nababalitaan natin, 'di ba, yung pagpasok ng pandemya nitong nakaraan lang, etong nangyayari ngayong mga digmaan, etong nangyayari ngayong mga kahirapan, malapit na talaga 'no. Kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, alam mo 'yun. 'Di ba alam mo na itong mga nagaganap at mga nababalitaan natin, itong binibigyan natin ng reaction video araw-araw mga tol, ay talagang palatandaan at katibayan na totoo yung mga nakasulat sa banal na kasulatan. So ayaw man natin itong mga nagaganap na 'to pero kailangan talaga mangyari. Wala tayong magagawa diyan kundi, tingnan na lang natin sila habang inihahanda naman natin yung ating sarili sa susunod na mas matinding mangyayari kaysa sa mga 'to, mga tol 'no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.